Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest sa Masagar Channel, a Fiddy Rose Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang dinigiskip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik-digdig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po ano kang sabihin sa ng ating mga baraha. So there's a 7 of Cups. Now there's a lot of opportunity coming in. Maraming opportunity na darating dito, maaaring naguguluhan ka kung anong pipiliin mo, kung anong uunahin mo. Kailangan mo mag-relax. Now there's a 4 of Pentacles. Now protect your power, protect your energy, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo dito, na especially yung finances mo, resource of income mo, trabaho mo. No? Maraming bagay na darating, susubukin ka dito. No, na maraming opportunities, pero kailangan alam mo dapat sa sarili mo yung priorities mo. 'Di ba? Kailangan pangalagaan, protectionan mo kung saan ka nakakakuha o sino nagbibigay sa iyo ng finances or resource of salary. And this is something that's our moment for major changes. Some of you guys, no? Malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo dito. This is something a major changes. Reference with the Queen of Cups, no? Pagdating sa emosyon, kailangan mas maging matalino ka, mas maging mature ka. Na dapat alam mo kung paano mo i-manage, i-control yung tension, no? Yung reactions mo, no? Alam mo kung paano mo magkakaroon ng balance. Hindi ka dapat padadala ng tension, and there's a Ace of Pentacles. So there's something a big shot and big money coming in. May malaking pera paparating, may malaking opportunities na darating. Now, there's something a big shot and big money coming in. And there's a 6 of Swords with the transition. Unti-unti ka nito dadalhin sa pagbabago at ibang sitwasyon, ibang kaganapan. No? Makakawala ka na from a negative situation na may pagbangon. No? Unti-unti na nitong babaguhin ng iyong sitwasyon, estado, kalagayan. What is the 7 of Cups? Represent with the Sun card, na maliliwanagan ka, na kung ano mga opportunities darating sa'yo, alam mo kung ano yung magiging priorities mo na uunahin mo, no? Ano yung kailangan mong gawin at kailangan mo may sakatuparan para dyan. And of course, there's something that I want, slow and steady, na mas lalo ka na magiging mahinahon, no? Hindi ka na padalos-dalos sa mga action and decisions. Napoproteksyonan mo na yung drones mo, magiging kalmado ka na, there's another kasi maraming offer na darating talaga. At magdadala sa ito ng proposal, promotions, no? And of course, some of you guys na meron ditong higher level commitment na maaaring magdala sa iyo ng pagbabago pagdating sa relasyon at pag-ibig. What is the Queen of Cups? There's the 7 of Wands. No, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo dito, even your territory. No, yung mga nararamdaman mo, kailangan kalmado ka. No, protectionan mo dahil hindi ka maapektuhan at hindi ka magpapa-apekto sa mga bagay na nangyari sa paligid mo. Now, what is the Ace of Pentacles? So, there's an 8 of Wands. So, there's a past communication, past moment, na magkakaroon na ng changes and development na ang situations mo. Some of you guys na makakatanggap ka ng phone calls, messages, and email, a lot of transactions na may kinalaman about sa pera. No, related about sa finances, about sa resource of income, na malaking bagay na maaaring makatanggap ka ng tawag na maaaring kaugnay ay pera. No, maghintay ka, parating na to. And there's a 6 of Swords represented with a perfect timing. Ito na yung panahon at pagkakataon, no? Para bigyan ka ng shot para makalaya at makawala dyan. No, sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo, no, sa kinalalagyan mo.
No, dahil unti-unti na tong papalayain, no? Papalayain ka dito sa sitwasyon. What is the Seven of Cups? Because the Sun card represent guys with the lovers. Okay? There's something connected with the love life. No, maraming bagay o tao sa paligid mo na guguluhin ng iyong relasyon. No, or maaaring mililitaw dito na maaaring magbigay ng kaliwanagan kung anong kaguluhan na nangyari from the past. Additional messages. And there's a Page of Pentacles. Na pagdating sa finances, guys, na pangalagaan mo ang iyong mga pinaghirapan. No? Kailangan mag-invest ka kung saan ka lalago. Invest wisely, protect your power, protect your energy. So, kailangan mo maghigpit ng sinturon at the same time, maghanap ka kung paano lalago ang mga pinaghirapan mo. And there's something manifestation. At may mga bagay na unti-unti mo rin mamamanifest. No? And there's something that hyphen for your lesson learned. Basta matuto ka na sa mga bagay na pinagdaanan mo, no, may mga darating sa iyong offer na magpapabago ng iyong pananaw, magpapabago ng mga pangyayari sa buhay mo, pero kailangan mong pakakatandaan anong naging leksyon nito sa buhay mo. What is the Queen of Cups? Is the Seven of Wands. So there's a judgment. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. No, kailangan mo makinig. No, kailangan pag-ingatan. No, kailangan mo nga maging balanse pagdating sa iyong emosyon. Diyan ka talaga tatargetin, no? Yung pagiging aggressive mo or susubukin ng iyong emosyon kung magpapadala ka ba sa iyong tension. And there's a Two of Wands. You have the power to choose. Pili mo yung mga bagay lang na makakatulong or mga taong pagkakatiwalaan mo. No, some of you maraming darating na mensahe, messages, phone calls, and request an email related din dito sa maaaring trouble mo. Na maaaring meron ditong offer for business, offer for work, abroad, and there's a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action. Masyado ka nagtitiwala. No, ito yung pinakakahinaan mo. So, kailangan maging aware ka. Piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Huwag ka masyadong, kumbaga, maniniwala basta-basta. Matuto ka na. Isa rin to sa nangyari from the past na budol ka, naloko ka, no, tinraidor ka. Mag-ingat ka. Pagdating sa outcome, guys, so there's an Ace of Cups na nag-uumapaw na pag-ibig na maaaring magdala sa'yo ng offer na to. No? May pag-ibig na magdadala sa'yo ng higher level commitment. And there's a Ten of Pentacles with a long term na magkakaroon talaga ng long-term success, financial security, financial windfall, unexpected financial windfall, may paglago talaga. No? This is your time to shine. Nato na yung panahon pagkakataon para lumago at gumanda na ang buhay mo. And there's a Devil card. See? Maraming tuso. No? There's something palipad na hangin, nasisira ng eksena mo, ng iyong mood, ng iyong concentrations, kaya kailangan mag-ingat ka. No? Sa mga offer, huwag kang tumatanggap ng kahit anong offer, guys, ha? What is the additional messages? Reverse with the Page of Wands. May magandang balulita na paparating sa'yo dito. May magandang impormasyon na maaaring ipabatid sa'yo. Let's see. And there's something that's Ten of Cups with the happiness at the end of the time. Guys, magiging masaya ang pamilya mo dito. No, makukuha mo yung nag-uumapaw na kaligayahan na ninanais mo. No, kailangan mo lang magtiyaga with the Nine of Wands. Konting tiyaga lang sa ginagawa mo. No, kailangan mong kumalma. Pag-ingatan mo lang yung sarili. Lalo-lalo na yung bagay na hawak-hawak mo. Maraming taong haharang, aagaw niyan. Mag-ingat kasi may malaking opportunities talaga na darating. No? Magdadala sa'yo ng pag-unlad, pagyaman. Mag-ingat ka. No, see, there's a Three of Pentacles. Some of you, meron ditong maaaring mabudol ka, collaboration sa'yo. There's a parang group of people, ganon. Maaaring puntahan mo or daluhan mo. Or meron dito mga taong mga nakakasalamuha mo na maaaring luminlang sa'yo. Mag-ingat ka. Now, pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. Okay. For finances and career, for finances and career represent what? So there's the Queen of Wands. By confident, double clarification ha. Strengthened and confident. By strengthened Queen of Wands. Independence and confident. So kailangan alisin mo yung takot at pangamba mo. Kailangan mo maging matapang, no, sa bagay na nangyayari sa'yo, no, sa buhay mo, sa finances mo, sa trabaho, negosyo mo. And there's a High Priestess.
No, maraming mga nakatago sa likod niya, kaya kailangan maging mabusisi ka. Matuto kang makiramdam. And this on to the Page of Cups. No, si intuition, inner voice, hindi kayo liligaw ng iyong gabay. No? Dadaling ka sa mas makatotohanan. And this on to the Nine of Cups. At magtutupad yung mga pangarap mo. Kaya kailangan mo makinig sa gabay mo. There's an inner voice, intuition, makinig ka sa spiritual abilities mo. And there's and of course, video guidance. And there's a Four of Wands na magkakaroon ng celebration. Katuparan sa pangarap mo na may mga bagay o pag-iingat ka lang na kailangan gawin. Pagdating sa love life, guys, there's a digging man na baguhin mo na yung perspective mo na pagdating sa buhay, pag-ibig. Kailangan matuto ka na, no, sa naging leksyon yan. And there's a Four of Swords. Some of you guys na meron dito parang ginagayuma ka, o meron dito parang lutang ka, no, balisa ka. No, there's an Ace of Wands for a new idea, new plan. Dito papasok ang mga makakapag-isip ka kung bakit ka nakakaramdam ng mga ganito. There's a Death card. No, parang feeling mo parang nauupos ka ng kandila, gano'n, makakaramdam ka ng gano'n eh. So, kaya kailangan mag-ingat ka, guys. Kasi parang, nasa-sense ko ha, may sumasabo tayo dito. Maaaring asawa mo pa. Or karelasyon mo. See, maging mature ka at maging grounded ka sa lahat ng gagawin mo. And there's a Knight of Swords na bibilis ang takbo nito. At may mga bagay na mamamadaliin dito. Kailangan mag-ingat ka kasi may death card na lumabas. Baka syugiin ka ng person mo. Oh, mag-ingat. No? Baka meron siyang personal interest sa mga ari-arian or merong pera mo. Ganun. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan. So, there's something, guys, with the Six of Cups. No? There's something with a past person or either a remnants, family-related. Let's see. Oh, meron talaga nagbibigay komplikasyon sa'yo dito. It's either kapatid ng person mo or pamilya mo or pamilya ng person mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, katrabaho mo. And there's a Eight of Swords. Ibig sabihin na sa paligid nyo lang. Ibig sabihin family related. No? Kung hindi sa pamilya mo, pamilya ng asawa mo to. And there's a The World card. No? Nasa paligid nyo lang talaga. Some of you, kailangan nyo na dumistansya with the world. No? And there's the Queen of Pentacles. Kailangan pangalagaan, proteksyonan ano man yung bagay na meron ka. And there's a Three of Swords. Inggitera. Mga inggitera na sa paligid mo. There's the Hermit card with the Power of the Deck. The answer you need this year. Nasagot na ang katanungan mo. No, alam mo na, natumbok mo na. So guys, let's see what is the magical fairy messages, advice, and request sa Pick a Card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, ang Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka na comment down below kung ano number na pili mo. Then of course, guys, kung napanood mo tong reading ko at umabot to kung asan ka man, location mo, comment down below kung saan umabot yung videos na to, guys, ha. Then of course, malalaman mo ang sagot niyan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. With the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages. Okay. So express your individuality, no? Allow your true self to shine because you're awesome. Naipakita mo kung sino ka at kung ano kakayanan mo, katangian mo, ano man yung bagay na kaya mong i-share sa kanila, ipakita mo. There's something connect with the nature. So, kailangan mo rin dito na kumonekta sa ibang lugar, no, para makapag-unwind, makapag-isip. And this something, do some research. No, kailangan may mga bagay na matuklasan ka dito. May mga bagay na malalaman ka. No? Maging mabusisi ka, mapagmatsyag ka. And there's a lucky color green. So let's see what is additional messages with the yin and yang oracle card. And there's a self-love, so kaya kailangan mo alagaan at mahalin yung sarili mo dito, ha? And this something party. May third party talaga. May third party talaga dito, guys. And there's a faith. Now, this is something divine intervention. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention, na sinusubukan ng iyong pananampalataya at tiwala. May mga intuition and nerve cords and inner voice na talagang binibigyan ka ng mensahe, senyales, na kaya kailangan mag-pay attention ka. Four synchronicities represent what? Delays. Now, some of you nakakaranas ka talaga ng delays. And there's a dreamer at nananaginip ka. Marami ka napapanaginipan dito.
no, madalas. And this is something protecting love, no, kaso pinoprotektahan mo itong pag-ibig na to. What is the Roman Angels with the Mystic Love Oracle deck? And there's a breakup forever. Meron dito maghihiwalay na talaga ng tuluyan. And there's a reconciliation. Some of you naman meron dito magkakabalikan. And of course, this is something healing, releasing, na unti-unti na rin gagaling sa yung mga karamdaman at nararamdaman. Kabiguan. What is an eagle's number? For an eagle's number, represent what? So this is something 222 with the feminine forces. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit, and you become a poison or a commitment, and people around you don't judge and listen. So, dapat matuto tayo makinig, ha? Kasi may mga tao sa paligid natin na nagbibigay advice sa atin, na makakatulong sa atin, no? Na para malaman natin ano ba talagang kailangan natin gawin, or ano yung nangyari behind their back, no? Kasi may mga bagay kasi na hindi natin lubos na naunawaan. So, kailangan din natin na advices. What is the Money Move Oracle deck? There is a wellness. So, alagaan mo yung sarili mo, ha? Live a healthier lifestyle. So, kailangan mag-exercise ka, kumain ka naman sa sustansya, stretching, magpapawis. What lies beneath in the future? What lies beneath in the future represent what? There's a hater. Meron talagang inggitero at naiinggit sa inyo. And there's a cop up, finding evidence, getting caught, cheating. Na meron talagang nagsinungaling dito, ng loko sa'yo, not kumukuha ka ng ebidensya or may nakuha ka ng ebidensya about sa kanila. And of course, there's a clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation. And of course, there's something chaotic clarity. Amidst confusion and intense crisis, seek the light of understanding and resolve. No, kumbaga may mga part dito na naguguluhan ka, na parang feeling mo nakakulong ka sa situation, na parang feeling mo wala ng solusyon, but unti-unti mo makikita ang tunay na kaliwanagan dyan at maiintindihan mo lahat ng bagay na ito at mariresolba mo ng maayos. What is shadow work represent what? And this is something defensive. Reflection, acceptance, growth. Unseen, resistant to unresolved issue, explore with curiosity. Kailangan matuto tayong alamin lahat ng bagay at proteksyonan ng ating sarili. At may mga bagay na kailangan tanggapin. No? Hanggang doon na lang. There's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation. Represent guys with a mountain of mastery. Ascends towards self-realization and triumph, guided by the stoic presence of Master Mountain Pathway. No, ibig sabihin dito talagang unti-unti mo makikita, no, ang kahalagahan ng iyong sarili. No, isang gabay ito at isang paraan to para makita mo, no, ano ba talaga yung makakatulong sa'yo. Ano ba ang bagay na magdadala ng kaliwanagan sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. No, dadaling ka nito sa mas makakatotohanan. And there's a part of the light represent white. What is the part of the light represent what? Represent with the changes, unti-unti na magbabago ang situations mo. I am consciously evolving, I embrace my growth and overcoming weaknesses and building on my strength and cultivate my inner qualities, recognize my progress, and spreading my wings towards the light, confident in the positive transformation unfolding within me. No? Talagang dadaling ka nito sa pagbabago, sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Unti-unti ka babaguhin ng mga karanasan mo. Lahat ng mga bagay pinagdaanan mo, unti-unti madedevelop at magdadala sa'yo ng growth and expansion. No? At minsan ka nang nabudol na loko pero hindi na muling mangyayari pa ulit. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, this is it. Let's start with the number 1. There's a yes. It's a good investment, getting paid, saving up. No? Tama itong ginawa mo, itong bagay na ito kung saan kalalago, saan gagandang buhay mo, tama ang iyong magiging desisyon. No? Maghanap ka ng bagay kung saan magiging sulit ang mga pinaghirapan mo. Kung saan lalago. There's a number 2,
Number 2, there's a no. Not able to proceed close to negotiation. No? Ibig sabihin ito, huwag kang makipag-negotiation sa kanya, huwag kang makikipag-collaborations or connected no about sa pera, ganon. Kailangan negative ka about dyan, iwasan mo, tantanan mo. Or some of you guys, no, kung may pupuntahan kang, or kung i-accept mo yung offer nito international for something company or agency, wag. Basta wag kang makikipag-negosyasyon. Number 3, there is something yes, safety ahead, navigate towards security. Nothing na magdadala sa guys na parang magdalang seguridad, no? At magandang kalagayan sitwasyon, no? Mas safe dito at magiging maayos ng kalagayan mo at magiging mataas pa ang kalalagyan mo. So guys, this is a random gabay for the sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, tiglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.